Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawala ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira, ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay liban sa nailagay na, si Hesukristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Parurusahan ng Diyos ang nagwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Na alaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw mga kaparokya. Tara po, magnilay po tayo sa araw na ito sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama niyo po ako, Father Kevin Crisostomo ng Diocese of Parañaque. Today, my dear friends, November 9, we celebrate the feast of the dedication of the Lateran Basilica. Sa ating pong Katoliko-Kristiyanong pananampalataya, meron po tayong tinatawag na mga basilika. Ano po ba ito? These are royal houses. Dati po ay gathering place po ng mga pinuno. Pero matapos po maging Kristiyano po ang Roman Empire, itong mga gathering places, mga royal houses, ay naging mga importanteng simbahan. At meron po tayong 4 na major basilica sa ating Catholic Christian faith. We have St. Paul outside the walls. We have St. Mary Major. We have St. Peter's Basilica, kilalang kilala. At yung pang-4 po is the Basilica of St. John Lateran. Bakit St. John Lateran? Kaya po John, kasi po sa lugar na ito ay matatagpuan po ang isang baptistry. Dahil po itong simbahan ng St. John Lateran ay nasa may entrance po ng city ng Rome. Para makapasok ka at gusto mong mabinyagan, dadaan ka muna dito. And remember St. John the Baptist. Ang kanyang role, pag-welcome ng mga tao na nais magbagong buhay at ang binyag, simbolo ng pag-welcome sa pamilya ng Diyos. Bakit Lateran? Sapagkat ang simbahang ito ay pagmamay-ari po, actually yung lupa, ay pagmamay-ari po ng Laterani family na binonate po sa simbahan at eventually po, ito po yung naging seat po ng Bishop of Rome, ang walang iba kundi ang Pope. My dear friends, para sa mga Hudyo, wala po silang basilika. But they have what we call the temple. And in our gospel reading today, narinig natin si Jesus, no? Yung sinasabing cleansing of the temple. Dilinis ni Jesus ang templo. Hindi po siya nagwalis, hindi po siya nagmap, no? Pero, ano ba yung nilinis niya? Yung sinasabi nating systematic corruption na nagaganap sa mga Hudyo na nais magbigay ng offering. Sapagkat mga kapatid, meron po silang mga laws about what to offer in the temple. Dapat ang i-offer mo ay flawless. So yung mga sheep, dapat walang sugat. Yung mga kalapati, dapat walang sugat, dapat malinis, walang bahid, no? Tapos yung pera dapat mint condition. Dapat walang mga linya, dapat walang pekas, dapat clean. Kung ang dala mo ay hindi maayos ang kondisyon, kailangan mo ngayong papalitan. Dito ngayon pumapasok yung corruption na nagaganap. At si Jesus nilinis niya yung temple. Bakit? Ano ba ang temple para kay Jesus? Na eventually magre-reflect sa temple ng kanyang katawan. Yung masisira after 3 days at mabubuhay, mabubuo ulit. Makikita natin dito, yung templo ay hindi lamang lugar, kundi ang templo ay ang pananahan ng Diyos sa ating buhay. Kaya sa pagninilay po natin, 3 letter S ang tinuturo ni Jesus nung nilinis siya ang templo. Una is sacred, kabanalan. At mga kapatid, napakahalaga po na we observe what is sacred at respetuhin natin ang mga bagay na banal. Ano ba yung mga bagay na banal? Mga bagay na konektado sa Diyos. Mga bagay na konektado sa ating pananampalataya. Abang mismong ating katawan natin, banal po yan, kaya dapat itong alagaan. Banal din po ang relasyon natin sa bawat isa, kaya dapat merong paggalang. Kapag sinabing banal, ang ibig sabihin may pagpapahalaga. Whatever is sacred should be given due importance. Ano po ba ang sacred sa buhay natin? Ano ang dapat nating pahalagahan? Pangalawang letter S is salvation. Mga kapatid, ang templo po ay lugar kung saan tayo ay nananalangin para tayo iligtas ng Diyos, para tayo humingi ng tulong sa Diyos. At mga kapatid, pinapaalala po, ang papel ni Jesus, ang kanyang ginagawa
ang regalo ng pagliligtas na kanyang ginagampanan sa ating buhay. At mga kapatid, tayo rin po hinahamon maging instrumento ng kaligtasan. To become instruments of salvation. Hindi ba dinadasal natin sa Ama namin? Lead us not into temptation. Ilayo mo kami sa masama. Huwag tayo maging instrumento ng pagdala ng kasalanan sa bawat isa. Nakakalungkot po kapag tayo pa po ang nagiging dahilan bakit nagkakasala ang ating kapwa. Tayo po ay hindi dahilan ng pagkakasala. Dapat tayo ay maging instrumento ng kaligtasan. Which brings us to the third, letter S, sacrifice. Sapagkat sa templo, anong ginagawa? Inaalay ang ating the best. At mga kapatid, paalala po, sabi nga ni St. Paul, to offer our lives as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Ang buhay natin mismo dapat ay maging pinakamagandang uri ng pag-aalay sa Diyos. The best sacrifice that we could give is our lives total, is our lives full, punong-puno ng pagmamahal, pananampalataya at pag-ibig. Kaya sa ating hotline with the Lord, panalangin natin ang bawat isa. Si Jesus, yan ang kanyang ginawa, ang kanyang buhay. Banal, importante. Para sa kaligtasan, hindi nagdadala sa kasalanan. At higit sa lahat, ang pag-aalay na buo. Nawa, tularan natin si Jesus. Siya na hindi lang basta building ang kanya mismong buhay, ang templo kung saan atin inaalay ang ating buong buhay. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, salamat po sa biyaya ng aming buhay na tinatawag mo maging templo ng Espiritu Santo, maging templo, maging lugar ng iyong pananahan. Salamat, Panginoon, tinawag mo kami na maging banal. Binibigyan mo kami ng importansya sa kabila ng aming kahinaan. Basbasan mo kaming lahat, Panginoon. Gawin mo kaming kasangkapan ng kabutihan, ng kabanalan. Huwag sana naming dalhin ang aming kapwa sa kasalanan. At higit sa lahat, ang aming sakripisyo ng buhay, iyong tanggapin at iyong kalugdan, sapagkat kami nagpapasalamat din sa sakripisyo ng iyong buhay para sa aming kaligtasan. Hiniling na ito sa aling Kristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ibang isa sa ating pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Shout out sa mga nagna-night shift, no? Guardia, ano pa ba mga nagna-night shift, no? Yung mga nagsasakripisyo sa gabi, mga law enforcement natin, mga bumbero na ang dami sakripisyong ginagawa. Saludo po kami sa inyo. Sana po sa inyo pong pagsasakripisyo ay patuloy na suklian ng Diyos. Patuloy na biyayaan po kayo ng Diyos. Maraming salamat sa inyong lahat. So muli, huwag kalimutan, pinahanyaan natin tayong lahat na watch, like, share, and inspire dito sa ating mga programa sa TV Maria Philippines. God bless, and we'll see you soon.